maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Isayos po niyong oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:02 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsupe. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa po nga magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Webes mga kasama. 18 na po sa buwan po ng June 2026. Kumusta mga ka-idol? Kami po ay umasa na sa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng niyo po Radyo Mano sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato. Sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning, si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Unang-una sa lahat, headlines. City PNP mahigpit ang ipinapatupad na pagbabantay sa loob at labas ng Bangsamoro Government Center. Una sa lahat, headlines. Oversight o Joint Oversight na Committee ng Committee on Education at Committee on Budget, Finance and Management ng BTA nagsagawa ng oversight hearing sa tanggapan ng MBHTE sa ilang mga usapin na tulad po dito sa problema sa hiring, problema sa remittance ng GSIS at dito sa EDCOM report at ilan pang mga suliranin ng MBHTE BARM. Una sa lahat, headlines. Samantala na bisto kagabi na ilang mga empleyado sa MBHTE Basilan walang mga dokumento ngunit sila po'y nasa payroll. Una sa lahat, headlines. Mga baril at bala na samsam sa bahagi po ng Kalamansig. Unang-una sa lahat, headlines. Earthquake drill gagawin naman ngayong araw dito sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Operasyon ng City Traffic and Management Center laban sa mga pasaway ng driver sa Cotabato City patuloy na ipinapatupad. Una sa lahat, headlines. Samantala, rerouting naman ipapatupad sa Friday. O sa araw po ng Cotabato sa Saturday, samantalang Friday ng hapon ay online classes lamang ipapatupad sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines.
Migration process ng mga guro sa BARM binatiko sa pagdinig ng Bangsamoro Transition Authority matapos malaman na mahigit sa 30,000 plus na mga teachers sa BARM di pa na-migrate mula sa ARM patungo po dito sa BARM kung saan yung sahod nila hindi pa na-migrate dito sa Ministry of Finance, Budget and Management ng BARM mula sa DBM. Una sa lahat, headlines. Aklat na patungkol sa revolutionary history ng Bangsamoro inilunsad sa lungsod. Una sa lahat, headlines. Talakayan sa West Philippine Sea, sinagawa naman kasama ang ilang mga miyembro po ng Parliament. Una sa lahat, headlines. Balitang National, special session na sinagawa kahapon kung saan napalitan na po ang liderato ng Senate President. Ito ay sa katawan ni Senate President Win Gatchalian. Matapos na makakuha po ng 13 na mga senador sa special session kahapon. Una sa lahat, headlines. Samantala, PILSA nagbabala sa posibleng pagbagsak ng Chinese rocket debris sa West Philippine Sea. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, Russian warship ang nagpaputok ng warning shot sa UK. Sa kanila pong UK flag yacht sa English Channel. Una sa lahat, headlines. Radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating programang Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Huwebes. 2 araw na lang, araw na po ng Cotabato City mga kasama, 67th anniversary ng lungsod sa araw po ng weekend. Saturday po yan mga kasama. Good morning sa ating mga teacher at sa ating mga estudyante na nasa eskwelahan na po sa mga sandaling ito. Good morning po sa inyo, sa mga nagkakape sa mga sandaling ito, mapia-mapita sa kanulangunsan. Ano inyong hinihigop, Masilman Coffee o itong Anas Native Ground Coffee? Good morning, samahan niyo po ng pandesal para masarap po ang inyong paghigop ng mainit na native kape tulad po ng Anas. Para may lakas kayo sa inyo pong katawan ngayong umaga habang busy sa inyo pong paghahanda, sa inyo pong gagawin na sa araw ng Huwebes. Masarap humigop ng kape kapag mainit, pero kapag di na po mainit, parang walang lasa yung kape. Good morning sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa atin this morning. Siyempre pa sa mga driver na sweet lovers, sa ating mga kababayan na mga farmers at mangingisda, good morning po sa inyo. Sa ating Facebook page sa viewer, good morning kay Eliasar Clarito Robles ng Midsayap at kay Padre Elmar Cortal, kay Marvin Leon, kay Sally Abdul Karim, kay Beta Suagabla ng RH6, kay June Kasan, good morning kay Dato Tuguto ng SPD at kay Violet Ningas Kapantuhan at kay LJ Landau sa bahagi po ng Sitio Langa sa area po ng Labungan dito sa Dato din Sinsuan. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama dito sa Cotabato City. Mula noong Lunes ay pinaigting na po ang seguridad ng City PNP at ang ilan pang mga security forces
sa Bangsamoro Government Center matapos na makatanggap ng impormasyon hinggil sa posibleng pagsasagawa ng kilos protesta nitong nakalipas na mga araw. Kasunod nito, muling nagpaalala si Cotabato City PNP Director Police Colonel Jibin Bungkayaw sa mga grupong nagnanais na magsagawa ng rally na sundin ang mga itinakdang proseso, kabilang ang kumuha ng kaukulang permit bago magsagawa po ng anumang pagtitipon o pagsasagawa po ng protesta. Binigyan din pa ni Colonel Bungkayaw na kinikilala ng PNP ang karapatan ng publiko sa malayang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Ngunit mahalaga ring masunod ang mga umiiral na alituntunin upang mapanatili ang kaayusan at ang integridad. Sa kabila ng alerto, wala namang naitalang kilos protesta na naganap dito sa harap ng Bangsamoro Government Center. Unang radyo, unang balita. Alas 5:12 na po ng umaga ating oras kahapon dito rin sa Cotabato City sa loob din po ng BGC. Nagsagawa ng joint oversight hearing ang dalawang committee ng Bangsamoro Transition Authority, itong Committee on Education na pinangunahan ni MP Tumanda Antok at itong Committee on Budget, Finance and Management na pinamumunuan ni MP Attorney Kitim Kadatuan Jr. Isinusulong ng mga mababatas ng Bangsamoro o Bangsamoro Parliament ang mga konkretong reforma sa sektor ng edukasyon matapos ang joint oversight meeting o hearing kahapon, kung saan natalakay itong mga usapin sa problema po ng MBHTE. Ilan sa mga agenda kahapon ay itong hiring na kung saan umabot sa 20 o 10,000 plus ang nasa bakante o mga vacant na position dito sa MBHTE. At samantalang itong migration naman na usapin na kung saan hindi pa na-migrate yung mga records ng mahigit sa 30,000 na mga teachers mo dito sa MBHTE na mula po dito sa ARMM patungo po dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan nasa tatlong mga opisina na di po nagalaw mga tanggapan ay hindi po sila nakapag-migrate. Itong 30,000 na samantalang sa Ministry of Health at dito sa MSSD ay natapos na yung kanilang migration mula po dito sa DBM patungo sa Ministry of Budget, Finance, Management Ministry. At kahapon ay ito po yung natuklasan ng mga miyembro po ng Parliament, kung saan ay mariin namang ikinagulat ni MP Deputy Speaker Bay Intan Ampatuan. Unang radyo, unang balita. Of the EDCO report or status, and then discussion on the filling of vacant positions with the Ministry of Basic Higher and Technical Education. This is around, last year was around 7,000. So now, 9,000. Third agenda, inquiry into the non-remitted GSIS premium contributions of teachers and employees. Fourth, presentation of the comprehensive report on the status and condition of school facilities in BARM. Letter D, assessment of the educational conditions of indigenous people's children in BARM. In fact, this should pertain to yung schoolless barangays, no? Something that was reported last year with inaccurate data. E, presentation of the current status of schoolless barangays in BARM and measures for educational access. F, review of issues and challenges arising from the centralized hiring process of the MBHTE. We need an update for this, Honorable Deputy Minister. Baka mayroon ng bagong policy here. And then G, inquiry into the delayed release of salaries of teachers and other education personnel. H, examination of the deployment and hiring of secondary education teachers
in elementary schools and its impact on basic education delivery. Unang radyo, unang balita. Isa rin sa mainit na talakayan nga kahapon itong migration na sinasabi ng mga miyembro po ng parliament. Dahil nalaman ito ng Ministry of Finance, Budget and Management na hindi pa na migrate yung mahigit sa 30,000 na mga teachers ng MBHT sa kanila pong opisina mula sa ERMM na kung saan ang sahod nila ay galing po sa DepEd National, dumadaan sa DBM kasi ngayon kailangan na dito na po sa area po ng Ministry of Finance, Budget and Management papasok yung sahod ng mahigit sa 36,000 na mga empleyado po ng MBHTE. Unang radyo, unang balita. Nakikinig yung 30,000 teachers and non-teaching positions ng BARM kasi for your information, wala kayong appointment. As we speak right now, wala kayong appointment. At ang sabi ng abogado, father of the BOL, may problema tayo sa appropriations. Bakit natin sinusweldoan? Pero makatao, ang sagot ng MFBM, hindi pwedeng hindi sweldoan dahil nag-render ng services. Pero sa totoo lang, may problema. Isa lang ito sa problema, yung migration. Na ang technically, walang posisyon na nag-e-exist. Wala silang appointment. Yung mga teacher, kapatid mo, uncle mo, tita mo, mga teachers, kung alam lang nila na wala silang appointment, magwawala ang mga yun. Pero hindi alam ng mga tao, kawawa. And more than that, meron pa tayong issues about the remittances. Unang radyo, unang balita. Ipinaliwanag naman ni MP Atty. Naguib Sinarimbo ang usapin dito sa migration na kung saan ito po'y napakahalaga para sa mga teachers mo dito sa BARM. Lalo na yung mga magre-retire na kung saan baka wala silang makuhang retirement benefits kung sila po ay magre-retire sa mga panahong ito na hindi po na-migrate ang kanila pong records mula po dito sa ERMM patungo dito sa BARM, lalo na dito sa Ministry of Finance, Budget and Management na kung saan kapag di po na-migrate ang kanilang mga records, hindi alam kung saan hugutin, saan kukunin ang kanilang retirement benefits. Unang radyo, unang balita. May mga teachers na nag-retire. At naging issue nga kung saan sisingilin yung retirement pay nila. Kasi hindi naman item ng national yon. Pero dahil hindi tayo nag-migrate, hindi rin na-reflect na item ng BARM yun. So walang malinaw kung saan kukunin, huhugutin yung retirement benefits nila. So ito yung actual na problema, which is why we've been emphasizing yung ibang ministries, si MSSD at saka si MOH, naka-migrate sila kaagad. May mga 2022 pa lang, na-complete na nila yung migration nila. At konti lang yung tinamaan na mga nag-retire nung period between 2019 to 2022. Yun lang yung tinamaan sa kanila. If you widen the horizon na hindi ka mag-migrate, pinapadami mo yung tatamaan ng mga teachers na magkakaproblema ng retirement nila. Which is why, ngayon, tinutulungan talaga natin sila, iniisa-isa na natin, ano yung problema dyan sa hindi na ma-migrate na 30,600 plus na teachers. Kasi kung hindi, madami ho yun na tatamaan na hindi magkaka-retirement benefits. So, kaya pinagtsitsagaan natin, maski na kailangan natin to go one by one doon sa mga items ginagawa ho natin. So yun po yung kahalagahan nung ginagawa natin at natutuwa naman tayo na at least yung MBHTE is willing to disclose ano yung mga problems na indicated na ito noon pa pero the discussion has not been this open
and candid, at least, so for now. So we hope we can even be more candid about this one, at iba pang problema na mahuhukay natin in the course of the joint meeting, in the exercise of the oversight function of the Parliament, kasi talaga ang aim natin, maayos natin ito. Kasi Unang radyo, unang balita. ayaw naman natin na ang tatamaan pag pumutok siya, hindi yung mga taong nag-create ng problema at nagpabaya dahil sa problema. So yun ho ang aim natin, para maayos natin. I'll proceed. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:22 na po ng umaga. Tatak RMN. Masaklap yun kung sakaling ikaw po ay papa-retired na ngayon dito sa MBHT at di pa na migrate ang inyo pong records, saan ka kukuha ng benefits, yung retirement benefits po ninyo. Mahirap kung blanco, masaklap po yan mga kasama. Kaya't ngayon pa lang, inaayos na po na ma-migrate na po itong 30,000 employee ng MBHTE dito sa Ministry of Budget, Finance and Management. From DepEd to DBM to dito sa BARM, dito sa FMBM Ministry mga kasama. Yan po yung kahapon na laman na bisto na hindi pa pala na-migrate itong mahigit sa 30,000 ng mga empleyado ng MBHTE, mga teachers mo mga kasama. Una at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumalap po ng balita. Unang dakwa natin sa radyoman maestro, mga residente ng barangay Manaulanan. Nag-alis sa balutan dahil nga po sa tensyon pa rin sa detalye sa radyoman maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Napilitang mag-al sa balutan ng mga residente sa barangay Balong at Sitio Gawang sa barangay Manaulanan sa bayan ng Tugunan ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Mos, Mindanao pasado alas 12 ng gabi kagabi matapos umanong magkatanggap ng ulat hinggil sa pagpasok ng mga otoridad sa kanilang lugar. Ayon sa mga apektadong sibilyan, pansamantalang iniwan ang kanilang mga tahanan dahil sa namumuong tensyon ng ilan ay nakituloy sa tahanan ni Barangay Kagawad Ting Lantawan, habang ang iba naman ay lumikas patungo sa mas ligtas na lugar upang makaiwas sa posibleng panganib. Dahil dito ay nanawagan ng mga residente sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o MLF-CCH at iba pang kinaukulang ahensya na agad na mamagitan upang matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan na madalas umanong naapektuhan sa mga ganitong sitwasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat maestro sa balitang yan. Samantala, tulak ng droga arestado sa bypass operation ng Police Station number 2. Ating nakuhan sa detalye si Radyoman Datweb sa Abang. Ronda Presinto. Datwebs, go ahead sa report mo. Arestado ang isang drug suspect matapos kumagat sa drug bypass operation ng Police Station 2 alas 3:20 kahapon sa bahagi ng Purok 5, Barangay Poblacion o Barangay Rosales 9, Cotabato City. In Station 2, Commander Police Major Tugaya Alfonso ang suspect na si Sandato Lawan, 42 anyos, sa barangay. Nasamsam sa transaksyon ang dalawang malilit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may 55 grams na nagkakalaga ng 340 pesos. Sa kulungan ng bagsak ng suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasam sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Ebs Abang, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Datweb sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Dato Jul sa kanyang report na sinasabing baril at shabu na samsam sa isang lalaki sa Matalam, North Cotabato.
Sa detalye sa Radyoman, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Kalaboso ang isang lalaki matapos makuhanan ng iligal na droga sa search operation ng mga otoridad sa barangay Kilada, Matalam sa North Cotabato. Madaling araw kahapon, kinilala ang sospek na si Alex Rol, 42 anyos, walang trabaho, na ayon pa sa report ng kapulisan na recover mula sa kanyang bahay ang 4 na pakete ng pinaginalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 10 gramo at may tinatayang halaga na abot sa 68,000 pesos. Isinagawang operasyon sa bisa ng search warrant na nilabas ng Regional Trial Court Branch 22 sa Kabakan, North Cotabato, kaugnay ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinangunahan ito ng Matalam Municipal Police Station, katuwang ang iba't ibang unit ng Cotabato Police Provincial Office at PRO 12. Nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan ang sospek habang inihanda na ang kaukulang kaso na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dato Jul, sa balitang yan. Samantala, nakuha natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report na sinasabing asembleya ng mga katutubong leader sa Dato Paglas isinagawa para sa verifikasyon ng indigenous leaders at political structures. Ating dakwan sa detalye sa Radyoman Daisy Mangon. DXMY. Tatak RMN Report. Matagumpay na idinaos ang asembleya ng mga katutubong lider sa Dato Piang Maguindanao del Sur sa pangunguna ni Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA Bar Minister Giamel Abdurrahman. Layunin ng asembleya na mapadali ang balidasyon sa mga lider ng Blaan at ang pagkilala sa kanilang indigenous political structures o IPS sa mga munisipalidad ng Dato Paglas at Manguda Dato sa Maguindanao del Sur. Ang aktibidad na ito ay nagsilbing mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng mga sistema ng katutubong pamamahala at pagkilala sa mga tradisyonal na istruktura ng pamumuno sa kanilang mga pamayanan. Pinagtibay ng pagtitipong ito ang patuloy na pangako ng MIPA at ng mga katuwang natanggapan nito na pangalagaan ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanan, palakasin ang traditional governance institutions at isulong ang inklusibo at makatarungang pag-unlad sa buong Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing
dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tang ganado na made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ako nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexidol Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ahoy! Kidney care time! Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. O radyo, kinig na ng radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas, sa Deximoy, ganap ng alas 5:36 na po ng umaga. O radyo, kinig na ng radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mo. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap na nyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Huwebes, mga kasama. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang pumasok yung June. Aba, malapit na po yung araw ng Cotabato. 2 araw na lang, bukas sa Friday na, half day pa bukas sa klase sa Cotabato City. Dahil nga po dito sa marami pong aktibidad ang mangyayari po bukas. Dahil bukas din po yung mutya ng Cotabato.
So, online classes sa half day bukas sa hapon. Sabado, ito yung D-Day natin dito sa Cotabato City. Araw po ng Cotabato 67 founding anniversary. Kung sana ay marami pong kaganapan na parade at dito po sa Cotabato City People's Palace. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa ating Facebook page live kay Ashley Quadrat sa Damatog, Northern Kabuntalan, kay Munina Mantawil, kay Jeffrey Salvador ng Awang, kay R.R. Linas, kay Mad Sambag, kay Diaga Uyaw, at kay Katbar Daton Morhor Sajid. Pa-shoutout sa kasama ko dito sa kay Ma'am Alma Ago RM at kay sa Anulaw Hospital sa Kabakan, kay Elmer Bong Angeles, good morning kay si May Adam, kay Samsudin Mama Saunda, good morning sa Ligwasan SGA, kay Ma'am Ruby at kay Sir June Lantaya sa bahagi po ng Tapayan, Sultan Mastura. At siyempre pa dito sa Team Talipapa kay Sarge Juanet, kay Kuya Rigor, kay Ate Jane, Kuya June Amis, good morning. Sa detalye pa rin po ng ating balita mga kasama, na natiling lehitimong pinuno ng MILF-led transition government sa Bangsamoros Interim Chief Minister Abdurrao Pasami Gambar makakuha sa kabila ng kanyang indefinite leave o suspension bilang Chief of Staff ng Bangsamoros Islamic Armed Forces. Ito ang paglilinaw ni Integrated Bar of the Philippines sa Cotabato City Vice President by Donna Dilanggalan sa isang media briefing kaugnay ng mga isyong bumabalot sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon pa kay Attorney Dilanggalan, magkaiba ang posisyon ni makakuha bilang Interim Chief Minister ng BARM at bilang Chief of Staff ng BIAP na siyang armadong sangay ng MILF. Anya ang suspension o indefinite leave sa loob ng organisasyon ay hindi automatiko makakaapekto sa kanyang katayuan bilang pinuno ng transitional na pamalaan ng Bangsamoro. Ipinaliwanag din niya ang pagiging Chief Minister ni makakuha ay nakabatay sa kanyang pagtatalaga bilang pinuno ng BARM at hindi sa kanyang posisyon sa BIAP. Dahil dito, patuloy niyang ginagampanan ng kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng Bangsamoro government hanggat walang legal na aksyon o kautusan na mag-alis sa kanyang posisyon. Matatandang sinuspende ng MILF Central Committee si makakuha bilang Chief of Staff ng BIAP dahil sa manoy mga paglabag sa mga direktiba at kolektibong desisyon ng organisasyon. Unang radyo, unang balita. The interim chief minister, Makakuwa, is holding two positions arising from two different organizations. First, he was the chief of staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces. Second, he's now acting as the interim chief minister. So, though the fact that he was indefinitely suspended as the chief of staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces does not necessarily put him on the spot being an illegitimate interim chief minister of the Bangsamoro. Because for one, yung pagiging chief of staff of the BF niya is coming from the appointing authority of the MILF. His being an interim chief minister is coming from the appointing power of the President of the Philippines, no less than Ferdinand Marcos Jr. And according to the Constitution, dun ang nanggaling na appointing power of the President is the constitutional provision na the President may appoint such other officers by which he may be authorized by law to appoint and not otherwise provided for by law. So, definitely, his appointment as the Chief of Staff of the his appointment as the interim Chief Minister is definitely legitimate. And just because he's on indefinite suspension by the MILF as the Chief of Staff of the BIAP does not negate the fact of his legitimacy. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, dito pa rin sa isinagawang
joint oversight meeting o committee hearing na ipinatawag po ng Bangsamoro Transition Authority sa mga kanilang pagtingin dito sa tanggapan po ng MBHT na kung saan natuklasan kagabi. Dahil umabot sila hanggang kagabi sa kanilang committee hearing. Dahil nga sa issue po dito sa basilan, yung basilan ng kanilang nahimay kagabi dito sa 36 na mga questionable. Ang kanila pong mga records na kung saan meron pong mga empleyado na dalawa sila sa isang plantilla position o sa isang item. Dalawang teachers ang nandoon yung mga pangalan, samantalang yung iba naman walang mga dokumento pero sila po ay nagsasahod. Habang yung iba naman ay hindi nakadestino sa Basilan bagkus sa ibang mga lugar pero yung item nila ay nasa Basilan. Nabunyag sa nagpapatuloy na hearing kagabi yung isa pang issue ng item sharing na paghahati sa isang plantilla position ng dalawang guro sa ilalim ng naturang tanggapan. Tinanong ng mga miyembro ng committee kung bakit may mga pagkakataong dalawang guro ang gumagamit ng isang plantilla item pero malabo umano ang paliwanag ng MBHTE. Lumalabas din na sa pagdinig na ang isa sa mga gurong sangkot sa item sharing ay natanggal na sa serbisyo. Nang tanungin kung kailan at bakit ito natanggal, hindi rin makapagbigay ng malinaw na sagot ang kinatawan ng MBHTE, yung kanilang HR. Unang radyo, unang balita. Ong Hana, Ahmad, Ahalul, Erlina, at Pandangan, Bersoma, at Ikaw, Naumiha. So, ito sila yung nasa plantilla. Kasi binabangga nga namin yan na sinabi ko yung nasa plantilla, nawala sa payroll at payroll nasa plantilla. Ito yung excess namin sa plantilla po. Pero madam, itong si Asnao Yadida, sino ang cashier niya? Sino kapangga niya dito? Hindi ba? Si Asnao... Kasi ang sinabi mo, marami silang kapangga dito eh. Sorry po. Itong si Asnao Yadida po, natin payroll na po ito siya. Hindi na sa payroll? Hindi na siya active. Opo. Hindi na siya active. Kanina active eh. Ngayon hindi na siya active. Sorry. Kasi ang nasabi ko kasi kanina, yung sa employment status provider. Kailan siya hindi siya active ba? As of ano po ito, nung April pa, wala na, kung sa data kasi namin na binangga, na nasubmit for migration, is April po namin na po yung data. So, per April, wala na po. Kailan nag-stop ang payroll niya? Kailan siya? Specific ba? Wala pa akong exact date po, pero before namin na-submit yung data for migration, wala na po yung payroll. Unang radyo, unang balita. Ikinagulat din ni Basilan na SDS Mayra Mangkamong itong usapin sa 36 na kawani po ng MBHT sa Basilan na may mga questionable mga records. Anya, kagabi lamang niya nalaman na yung naturang issue kaya siya po'y nagulat din sa itinanong sa kanya ng mga miyembro po ng Parliament kagabi. Unang radyo, unang balita. Sir, yung first na-mention nyo po, we are in the process of validating po ito. With your indulgence, no, ngayon lang namin nakita itong 36 list. In fact, itong araw ko lang po ito nakita. Hindi po kami na-notify na may problema pa ng 36 empleyado namin sa Basilan. So, Thank you, Madam SDS. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa DXMY sa Pilipinas, ganap ng 5:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita!
Balikan mga kasama, report ating mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita ating balikan na sa radyoman.webs. Lalaki arestado sa bypass operation ng CPDU sa Manday. Sa Cotabato City sa MB Bagwa sa detalye sa radyoman.webs abang. Ronda Presinto. Ng City Police sa Drug Enforcement Team alas 10:30 ng gabi sa bahagi ng Manday Street, Mother Barangay Bagwa, Cotabato City. Sa ulat, kinilalang suspect na si Jeric Maghanoy, 34 anyos, single, residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa transaksyon ang 2 malilit na pakete na naglalaman ng suspected drugs na may bigat na 0.08 grams sa halagang 544 pesos. Nakakulong na sa Police Station 1 ang suspect at maharap sa kasong paglamag sa RA 9165. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat .web sa balitang yan. Samantala balikan natin si Maestro bayo sa Mayor Bob Steele. Dato din Siswat may pahayag sa mga nagtapos ngayong 2026. Sa detalye sa Radyoman na Maestro Rahiban Sao. DXMY. Nagbigay ng inspirational na pahayag si Vice Mayor Dato Bob Sinsuat ng bayan ng Dato din Sinsuat sa mga nagtapos ng kolehiyo ngayong taong 2026. Ayon kay Vice Mayor Sinsuat, ang pagtatapos ay isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay sapagkat ito ay isang kayamanang hindi mananakaw ni numan. Nigyan din niya ang edukasyon ay pinakamahalagang pamana na maaring dalhin ng isang tao saan man siya magpunta. Ang mga magulang ay higit na nararapat na pasalamatan dahil sa kanilang pagsisikap at kripisyo na maitagoy ang pag-aaral ng kanilang mga anak hanggang makamit ang tagumpay. Sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa tatak Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro. Samantala, balikan natin sa Radyoman Dato Joel sa kanyang report. 27 anyos na lalaki sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga arestado sa Kidapawan City. Sa detalye sa Radyoman Dato Joel di Mapalaw. Ronda Presinto. Dinampot ng mga pulis ang isang lalaking sangkot naman sa pagbebenta ng ilegal na droga sa inilunsad na drug bypass operation sa Purok 4 ng Barangay Manungol, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilalang sospek na si Les John, 27 anyos, residente ng Barangay Sadupin ng lungsod at kabilang umano sa mga high-value target ng Kidapawan City Police Office. Sa operasyon, nakumpiska ang 13 pakete ng pinaginalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 63,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang naarestong suspek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Sukran na to Jul sa balitang yan. Balikan natin sa Radyoman Daisy, sinasabing mas madaling maginhawang access sa mga serbisyo ng BLTO sa BARM, tinatamasa na sa Maguindanao Sur. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Opisyal na pinasinayaan ng Bangsamoro Land Transportation Office o BLTO BARM ang bagong Maguindanao del Sur District Office sa Barangay Meta, Datu Unsay. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa higit na pagpapalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan at pagpapadali ng pag-akses sa mga serbisyong may kaugnayan sa transportasyon sa buong lalawigan. Inaasahan din itong mabawasan ang pangangailangan sa malalayong paglalakbay at matiyak ang mas mabilis, mas maginhawa at mas epesyenteng pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Binigyang diin ni Ministry of Transportation and Communications o MOTC BARM Minister Termizi Masahud ang kahalagahan ng mas madaling pag-akses sa mga komunidad sa mga serbisyo ng pamahalaan. Anya, ang pagbubukas ng bagong tanggapan ay patunay ng patuloy na pangako ng administrasyon sa responsive governance at citizen-centered public service. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating isilipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2:03 lumabas 198, samantalang 5 PM naman James Bond.
Alas 9, lumabas sa Suertres 513. Samantalang 4D naman, alas 9 kagabi 5566. Ang Tumoy 566, samantalang sa Milyones na papremyo 645. Nasa 65.1 ang jackpot prize. Winning combination po natin 34, 35, 46, 37, 48, 01. Ulitin natin, sa taas wala yun. 34, 35, 09, 10, 19, 32. Sa 655 Grand Lotto, nasa 45 million ang jackpot prize. Winning combination natin na 55, 31, 46, 37, 48, 01. Nagkarambula dito sa Megat Grand Lotto. Yan po yung mga winning combination. Congrats kung kayo po ay nanalo ha. Nakakuha ng winning combination na yan. Good morning kay Ma'am Marites Carillo de la Torre Sedon. Sabi niya, pabati ng happy birthday sa apo ko na si MJ Mackenzie Sedon. Pagbati po ay galing sa kanyang Daddy Bobong at kay Mami Bibing. Aba, saan tayo mambing sa birthday na inyo pong apo ngayong araw po ng Thursday. Kay Bayo Makulusog Bitimbang Waya, good morning. Kay Dato Tong Waya ng Purok Bay Alabi sa Dato Balabaran. Kay Main Masukat, good morning. Sa kanyang asawa daw na si Adja Minda Norhain, Pika Akan. Kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Mayong buntag DX Muay. Kay Dato Mike Benito ng Tabiran sa Dos. Kay Eduardo Suana dyan sa bahagi po ng Purok Duhat sa MB Bagwa, Cotabato, good morning. Kay Ma'am by Mems Balaw, good morning. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Monday si update naman dito sa mga Marites, mga kasama. Inamin ng aktres na si Liza Soberano na nasasaktan siya kapag sinasabing laos na siya matapos niyang iwan ang magandang career sa Pilipinas para makipagsapalaran sa Hollywood. Sa Painfully Human podcast ni Edward Barber, ibinahagi ni Liza na malaking sakripisyo ang kanyang hinarap, partikular na sa pera at karangyaan, mula nang lumipat siya sa Los Angeles bilang new artist. Sa kabila ng mga sakripisyo niya, masaya raw si Liza sa kanyang pag-grow. Inamin din ni Liza na sa LA, gumagastos siya sa acting classes at vocal lessons. Matapos magbida sa Liza Frankenstein noong 2024, nakatakda naman siyang maging isa sa mga lead voice actor bilang Raisa sa upcoming animated film na Forgotten Island, kasama si Lea Salonga. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday sa update sa mga Marites. Bueno, susunod na na Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at Radyo Man.web sabang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyo Man Chief Tech Alvin Castellon at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Swan, Tatak Araben.